where yung value ng property halos nag-flat, bumagsak ng husto. Pero lahat kasi ng ready during that time was able to acquire. Kasi after few years, biglang balik ulit yung value ng property. Guess what happened? Lahat ng bumili during that time. When everybody is scared, lahat ng bumili during that time, biglang boom. Grabe ang value appreciation ng asset. Kanina lang may kausap ako na agent sa Vancouver. And ang dinidiscuss namin is actually 48 units. Bro, yun yung isang property na nakita nila Sis Noemi. Sa Vancouver? Sa Vancouver. Oh, wow. Meron nga ako natutunan doon sa sa conversation ko sa agent na hindi mabebenta yung deal na yon dahil sa ahente. Tawa ng tawa si Sis Noemi. Kasi hindi siya ganun ka makipag-usap sa buyer. But anyways, sabi ko nga maybe there's another way to talk to the agent and find an agent to represent us as buyers. So ayun ang unit na yon ay nasa Granville. I don't know kung how familiar are you sa Vancouver. So yeah, yung Granville, I think nakapunta kami doon. Yung parang district nila, yung parang andun yung mga business. Aha. Oo, yung parang parang yung business district nila, yung Granville. Sabi nga ni Sis Noemi, maganda daw yung lugar. Yeah. Ang building lang is 1962. Tapos matanda na yung owner, actually patay na yung owner, yung anak ay boss nung inaanak nila sa kasal. Sabi ko, diretso tayo dun sa boss. Para mas madaling makipag-usap. But anyways, ang priority pa rin kasi natin is Winnipeg. Mas kabisado natin ang takbo ng dito market and the flow ng real estate sa Canada. People are going outside Vancouver and Toronto and they move to prairie provinces like Saskatchewan and Alberta and Manitoba dahil sa cost of living. Tsaka sa Winnipeg mura pa, kumbaga yung margin mo for growth and yung capital appreciation mas malaki pa compared sa Winnipeg. Medyo mahal na. That's so true. And ang ngayon, actually nangyayari ngayon kahit sa US. Sabi nga ni Uncle kanina, hindi inflation it's actually deflation. Which is bumababa yung value ng pera nila. Yeah. But if you think about it, napakataas ng conversion ng dollar and Canadian versus US, 'di ba? Parang ang value lang ng Canadian dollar natin is 70 cents US dollar. Yeah. Kaya kung meron kang $100 dito, $70 lang 'yan sa US. Ang natin. Pero they are saying na medyo ganun yung condition ng market sa US and therefore maraming mga properties talaga na will be in the market. Yung mga multifamilies na natin, it's a big huge opportunity for buyers na ready na makapag-acquire. Ang nagiging lang nila ngayon ay although bababa ang interest rate, hindi pa halos bumababa sa kanila. Sa atin bumaba na a few times, di ba? We're benefited na nung mga buyers ko ngayon, mabababa na ang interest rate ang US market, hindi pa sila halos nababa sa kanilang rate. So, it's just that. Yung kinukwento ko kanina kay Insan, kasi galing ako sa coaching session namin, na instead na 1 hour, inabot kami ng 1.5 hour kasi si Uncle mismo ang nandun. Siya mismo ang nag-talk. Kaya all-eared lahat. And then pagka kasi si Uncle lang nasa room, ang nasa call, walang ng oras pag nag-flow yung idea niya, dire-diretso. So 1.5 hour kami, and I was like, naku po, kakausapin ko pa si attorney, kaya late na rin ako naka-jump in sa call. Anyways, ang dinidiscuss kanina is more on self-development, bro, which is really, really big thing for a person, for a person to be successful. Ang gaganda ng gaganda ng discussion niya, and he even shared about yung
spiritual life. I even knew him kanina dun sa disclosure niya. I was like, wow. His parang yung principle when it comes to faith at saka spirituality. Sabi niya, I seldom talk about this kasi parang hindi naman ito yung parang center pag nasa siya. It's more on business, di ba? Investments, gano'n. Pero kanina, he go over that and it's very inspiring lalo. Na in 2008, 9, and 10, that's when the recession is, bro, right? Yeah, 2008. Kasi 2009 nung dumating kami dito eh. Bro, ikaw anong year ka dumating? 2016. 2016. Pero si Sis Jazz ay mas earlier dumating, right? 2014. Sila Insan is nauna sa amin ng konti. 2006. 2006. So 3 years ahead ka. Ang noong 2007, 2008, 9, and 10, ito yung recession sa US na ang daming nawalan ng property, nagsaulian ng susi yung mga may-ari ng bahay, binalik sa market. Ang biglang bagsak ng balloon market kasi nangyari, where yung value ng property halos nag-flat, bumagsak ng husto. Pero lahat kasi ng ready during that time was able to acquire. Kasi after a few years, biglang balik ulit yung value ng property. Guess what happened? Lahat ng bumili during the time. When everybody is scared, lahat ng bumili during the time, biglang boom. Grabe ang value appreciation ng asset. So nung time na yan, kinukwento ni Uncle na parang andun siya sa moment na nasa limbo. Yung hindi niya alam kung anong gagawin. And I-share niya kanina, sabi niya, if you wanna stay motivated, tapos nandun ka sa ganong klaseng scenario, parang ang hirap, pakahirap pagka yung parang hindi daw siya makakuha ng loans, although hindi siya nagkaroon ng issues doon sa kanyang mga rental properties, dire-diretsong kumikita yon. Kaya nga sabi niya, kahit doon sa scenario na yon, ang Lehman Brothers during that time ay bumagsak, ang lahat ng mga nasa business ng stocks and bumagsak talaga. Even banks, di ba? Nagkaroon sila ng napakalaking problema at that time. Pero yung kanyang mga rental properties, dire-diretso nagbigay sa kanya ng sustainable income at that time. Kasi sino ba ang hindi titira sa apartment, di ba? Dire-diretso kahit mawalan ng trabaho, magkaroon ng ganong klaseng economic challenge. Ang mga tao will still be in their place. Kailangan nila ng titirahan. Magsauli man yan ng mga bahay dahil hindi na nila kakayanin. Pero maghahanap sila ng temporary place, which is a rental property, di ba? So yun yung sinasabi niya doon. Pero dahil napakahirap nung time na yon, walang bumibili ng kanyang mga programs. Wala, as in, hirap siya sa sales, so yung growth ng business side niya pagdating sa mga training programs and sinong company mag-hire sa'yo, bagsak na ang economy. So doon siya 3 years yun na parang di niya alam kung ano yung gagawin. I was like, really? Sabi niya, pag ganun ang scenario ng iyong business or mapa sa buhay, sabi niya, that's the time na dapat lalo ka maging busy. Kaya yung bottom line ng discussion kanina, sabi niya, everything is work. Everything is work. Don't tell me na kung retired ka is not work. Retiring is working. Kasi otherwise, you're dead. Di ba? Totoo naman. Di ba? Whether you do small things, whether you do big things, whether you do no deal or with a deal, it is still work, sabi niya. It's like, that's so true. And when you don't know what to do, just work. Anything na yung kaya mong gawin mo. Kasi ang pinakamahirap daw na kalaban ng depression or yung ganong you don't know what to do is just to get stuck. Diba? And kaya yun yung kaninang apakaganda ng flow ng discussion na personal development,
is one of the key for a person to become very successful. Like investing in yourself. Kasi majority of the time, sabi nga, tayo bilang parents, ang dami nating ginagawang ways para yung mga anak natin ay maging successful. We spend a lot education, yung pagpapalaki sa kanila, activities, talagang feel natin. Kasi we believe that will help them grow, di ba? Ang nakakalimutan daw ng majority sa atin na mga grown-ups, hindi tayo nag-i-invest sa sarili natin. Nakakalimutan na natin yan. Tama na to, I already done that, did do this, done that. Enough. Pero hindi yun ang ways. And I was like, that's so true. We really need to learn little things every single day. Parang the other day magkausap kami ni Sister Berna. Sabi ko, there's no such thing pala na pareho ako nung dati. Di ba, minsan kalimitan pag sinatanong ka, oh, how are you? Pareho pa rin dati. Ganun pa rin, di ba? No, it's not true, sabi ni Uncle. It's either you progress or you regress. Kung sinabi mo na, pareho pa rin ako ng dati, ang ibig sabihin nun, hindi ka nag-progress, it means that you regress. Bumagsak ka, step down ka, or you... Kaya, the best thing is, di ba, pagka, oo nga no, there should be something new every single day. And we have to, parang i-mindset natin na every single day, we're gonna find something new in everything that we do. Kaya, that's a good one. Kasi pag nakafocus ng gano'n ng mind, it's all about mindset eh. We have this course na pinag-aralan ko last few days about mindset. Sabi ko, totoo nga. Kasi pagka ang tao ay may ganong klaseng mindset, like every single day, I'm gonna discover something new that will give me, okay, I learned something today which I didn't learn yesterday, so I progress. Ganon ang mangyayari sa'yo every single day. So hindi ka magkakaroon ng parang pareho pa rin ako kahapon. Pareho pa rin ako ng last time. Nakakatuwa. And it's more of talaga, personal development. It's less ang ating priority pagdating sa self, which is really, really true. Mas more on focus natin na, okay na tayo, we are working now naman. Anyways, we're getting this payment and blah, blah, blah. That's fine. Pero siguro kahit sa trabaho, di ba bro, meron tayong mga sinasabing continuing education. Di ba? Sa ating sa real estate, meron kaming RLE na tinatawag. So, licensing education. Kasi pagka hindi ka nag-update, hindi ka makakapag-renew ng license mo. And that's every single year. Sa insurance, is the same thing, di ba bro? Ganon din. Pero what if we do it every single day? Like read one chapter of a book. Actually, this year, ang aking goal is to read 40 books this year. Kasi last year, I read 27. So I wanna grow a little bit more. Hindi ako nagbabasa kasi wala na ako halos sa, alam mo yun, napakaganda ng aking mata. Ang hirap na magbasa. Nakikinig ako sa sasakyan. Tapos pagka nasa opisina ako, instead na ang naka-tune in ay music or something like that. I listen to music. Pero nakikinig ako ng chapter ng book. So I made it a point na isang libro matapos ko in 1 week or in 10 days. You're doing audiobooks? Audiobooks, yeah. Naka-subscribe ako sa Audibles. So it's more of so personal development, a business, like everything about women. And then yung leadership, yung books ng real estate, so yung lahat ng mga yun. And it's really something na magkano ba ang aking investment sa Audible? Parang meron ako subscription na $14 a month. So that's less than $200 for yourself in a year. Parang isang lunch lang yon ng family. Diba? Pag nag-lunch out kayo. And that would take care of you on your personal growth. So napakaliit na investment, pero minsan kasi if no one is giving us an idea na gawin mo to or maging inspired ka to do it, you will not even take action to do it, di ba? And I'm so nakakatuwa
nakakatuwa yung ganong discussions where maririnig mo sa kanila na one of them, kaya nakaka-challenge and she will gonna read 80 books in a year. Wow! Diba? Kaya sabi ko, I can read 40 books kasi I already read 27 books last year. So I can read 40 books this year. Kasi para magdadagdag lang ako na, so 52 weeks, every week, kailangan may matapos ako or bigyan ko ng allowance a little bit ang sarili ko. 7 days, 8 days or 10 to 10 days, tapos ko yung isang libro. Diba? It is only minsan 5 hours lang of listening. Pero kasi dahil you are doing something, parang every chapter is 30 minutes. So that's done. That's okay. And then, go to the next chapter next day. Diba? Parang ganon. Kaya it's part of me and Orly. Sabi ko nga kay si Jed is mostly listening to, alam mo na, ang mga bata, they listen to podcast ng mga laro, mga games yan Games, ano pa ba? Yung mga parang ads ng mga kabataan, stuffs na kanilang pinagbibili. Sabi ko nga, if they will gonna understand na yung time na yon ang pakikinig nila doon will be switched to something business or tawag nito, self-development or tawag nito kung gusto nila yung games, yung magkaroon sila ng idea, how can I cash in on these games? Diba? Instead of me playing the game, I'm gonna create a game. Yung mga ganun ba? So, magkakaroon lang kasi ng ganong klaseng transformation ang person kung meron silang naririnig na information. So, ako, fan ako niyan kahit nung nasa Pilipinas pa. Fan ako ng pagbabasa ng libro. Actually nga, ang nakakatuwa noong 2009, when we came here, we almost left everything back in the Philippines, like mga gamit and stuff, lahat ng maayos. But we brought all books that we read hanggang ngayon nandito sa library ko sa office. Kasi parang ang sarap nung balik-balikan yung mga libro na yun. Although majority of them nasa audibles na rin. Kaya I just grab it para naririnig ko siya every single day. Narinig ko na to somewhere. So that's that. And parang read it twice, thrice, it gives you different meaning. Kasi you change. Every single time na meron kang marinig na ganon and you applied it, pagbasa mo ulit ng chapter na yun in the book, it's giving you a different meaning. So it means you're growing. That's the thing. Kaya ang sarap. It's a life, anong tawag nito? Parang life-changing, di ba? Parang ganon. Kaya nung dinidiscuss ni Uncle about dun sa kanyang being a person, sabi niya, you just heard me kung ngayon lang daw natin siya nakilala. Parang kilala natin siya being a very successful person. Pero yung pinagdaanan niya, yun yung diniscuss niya kanina. So, lahat kami, we are almost 180 sa room kanina na nakikinig sa kanya. I was like, really? Wow. Sabi niya, ngayon niyo lang siguro narinig to sa akin kasi I never share about these things in public. But that's who I am. And nakakatuwa makilala mo yung isang person na very successful na nagdaan siya sa ganong klaseng ng life, yung challenges na yon, and then how he was able to make it. Sabi nga ng isang real estate agent, may isang real estate agent na kasama doon, and she said ang kanya daw gumawa daw siya ng libro na ang title is make these are the ways parang to make or break your deals. So, parang ganun ng ang life is either you make it or you break it, and it's all up to us to improve it. And then kasi at the end of the day, parang sinasabi ng Bible na bro, na you'll be accountable. Hindi naman kayong mag-asawa ang accountable individually tayong accountable in everything that we do. Kaya sabi niya, don't think about
na parang, kasi dahil sa kanya, or pagka nag-report ka, it's all individual accountability. And ang tingin niya sa retirement is not really, parang hindi ka nagagawa ng anything. It's still work. Pag nag-retire ka, you wanna go somewhere, enjoy traveling, enjoy your family, enjoy your spiritual life, or kung paano mo siya i-spend yung retirement. That is all work. And it all it all needs some parang yung sustainability ng life na yon. Kailangan mo ng kailangan mo ng money dun eh. And that's when it opened up to a discussion about money matters. Marami daw sa family, they just ignored talking about money. Parang, kaya sabi niya, the more you ignore about these things, the more na yun na magiging problema mo. So if you don't wanna have a problem with money, talk about money. Talk about how you make money, how your husband make money, or your wife make money, how your kids are making money, and then paano kayo magkakatulungan. Talk about paano kayo magkakaroon ng itong pera natin, how can we grow this money, paano madadagdagan yung income natin, or paano natin i-spend itong ating income, especially daw if the family are still together. Kasi si Grant, di ba, ang mga anak niya although kasing tatangkad na niya, but Sabrina is I think 16. Tama ba ako? Yeah, 16 or going 17. Kaya kasama pa niya. So every day, lagi sila nag-uusap na, magkano kinita mo ngayon? Paano mo gagastusin yan? Paano mo dadagdagan yan? Di ba? Sabi ko nga, well, nung nasa Pilipinas kami, we're doing that. Doon sa mga anak namin nung nasa Philippines kami. Pagbasa nga, kumakain kami together. Dito kasi ang hirap mo i-gather ang mga bata. Pag kumain kayo, dalawa na lang yan. Minsan, ang mga bata pagka oras na ng kainan, meron na silang kasamang iba eh. Hindi na ikaw kasama kumain eh, di ba? Or they're gonna eat by themselves na alam mo naman dito, it's very individual. So, sa atin sa Pilipinas, nung kaliliitan ng mga bata, dumating si Jed dito when he was 13 years old. So, at least, yung 13 years si Jed, 12 years si Jed, 13 years si Jasmine, 15 years si Ivan. So, yung ages na nila na yon, when we were back home, every time nakakain kami, magkakasama kami sa table eh. So, we discuss about money. And hanggang ang target namin nun, hanggang 18, anything that they save at the end of the year, doble yon the following year. Dodoblehin namin. Kaya talaga sila, pagdating ng December 31, they're gonna put everything in their account and then show it to us. Tapos dodoblehin namin yan pagdating ng January 1. Ganon kami. Ay ko, hanggang 18 lang yan. Kasi pagdating ng 18 years old, you have to grow your money na. So, nakat yun, when they come here, meron silang ganong money na dala dito. We convert it into Canadian. Nilagay nila sa kanilang mga accounts when we opened their accounts here. 2009 yun. Natatawa ako kay Jed. Si Jed ang unang-unang, kasi si Jed ang pinaka-saver sa lahat. Si Jedy. Si Lem, magastos. Si Ivan, okay lang. Si Jed ang sabi niya, Mom, bakit hindi nagkakaroon ng interest yung pera ko sa bank? Sabi niya, bakit ganon? Tapos, meron siyang lalabas na ganitong parang cents, tapos may negative na another cents. Yung sabihin, nakikita niya yung interest, tapos merong tax. Di ba ganon sa bank account, makikita mo siya. I was like, oo nga, yeah, ganyan dito. And that's how it is dito. Hindi ka pareho sa Pilipinas. Kasi kahit sa Pilipinas, naka-high rate savings, medyo makikita mo, malaki-laki ng konti yung interest. Dito daw walang nangyayari. It's like, yeah, let's put our money into business na lang, anak, para. But that's what we did in the Philippines. Dito parang ang hirap, ang mga bata together. Pero si Grant, albasa nga, ganun ang influence niya sa family. The kids listen to him. So, lagi silang nag-uusap about money matters. Every single day. Kaya yun yung na-share niya na if you really want to have yung no problem with money, kasi sa ngayon nga daw, they don't really have any problem with that. Kasi na-establish niya yung malaking negosyo and then money flows through the investment. So, naturuan niya yung mga bata na, ito yung kinikita mo sa investment mo sa Cardone Capital, ito lang yung gagastusin mo. So, nagkaroon ng ganong discipline. Kaya every single time nagtatanong yung anak niya sa kanya na paano ko pa ba madadagdagan ng income ko, dad? Which is so neat. Nakakatuwang pag-usapan. If you really don't want to have any problem with money, talk about money.
everything that you don't want to have any problem, like relationship, kung gusto mo wala kang problema sa relationship, talk about it. So minsan, the thing that we had problems are those things that we didn't even talk about. Kaya nakakatuwa. It's more of tawag nito. It's more about personal development. Kasi ang sarap i-share nito sa tropa. I'm gonna talk about this time kasi aside from this and the things that we're doing together and being family, ang ano is tingnan natin yung sarili natin. How can we grow more? Kasi majority of the times, I heard it from a lot of friends and families and clients na pag nag-reach na sila ng ganitong age or like, ay nako, parang hirap na akong magbasa or hirap na akong parang mag-intindi pa na kung ano-ano. Ayoko nang, para sa mga bata na lang yan. Di ba? Minsan ganun na nagiging attitude ng marami sa atin. But we need to grow. We need to grow. And siguro malapit na ngayong mag-summertime. I'm thinking about, or summertime, excited ako sa warmer weather. Pero masaya ako dahil medyo warmer na tayo ngayon. Yung springtime natin going summer, let's start this habit ng yung ating physical, sabi nga ni Orly, we have to brace ourselves if we're really focusing on more on acquisition and going to build our wealth in real estate. Dapat malakas tayo. Kailangan yung ating health is not something that we have issues with. Last year, nakapagsimula na kaming mag-develop ng habit of walking. Kaya every single time pagka minsan sabi ko, ano ba yan, ang hirap maglakad dito, ang lamig eh, di ba? Pero nagsimula nung last week, nagsimula na kami mag-walk. We tried to walk sa park, Assiniboine. Kanina, nag-walk kami sa KP. Tinatry namin, ang lamig pa rin, pero let's try. Pero majority of the time, nasa loob kami ng mall. Doon kami nag-walk. Kasi ang hirap pagka ikaw ay nakastuck, sa totoo lang. If you develop the habit of walking, working out, kailangan maging consistent tayo. Dan aanihin natin tong ating pinaghihirapan kung tayo ay may sakit. Diba? Mahirap mag-enjoy ng wealth kapag tayo ay hindi healthy. So, yun yung something na kailangan mai-brought out sa ating attentions bilang mga nagsisimulang investor. It's not only about the property that we are looking to buy and magkaroon tayo ng success doon. Ang point natin dito is maging successful tayo sa lahat ng aspects na kakailanganin natin to grow. Like spiritually, physically, mentally, emotionally, financially, lahat as in balance. And ang number one na magiging katulong natin at best friend natin is not anyone else around us. It is us. Itong person na to. Ito yung best friend natin at ito din yung ating worst enemy. Pag tinamad to na ayoko nang, sabi nga ni Uncle, didn't you know that sometimes I really don't wanna get up from bed? Parang I feel so tired. Nararamdaman din talaga daw niya yun. But every time he feels that, the more siyang tinuturo na parang ang sabi niya is parang the more niyang nararamdaman na yung sarili niya ang nagsasabi sa kanyang, hey Grant, get up, do the work, stand up, go to your office. Yun yung naririnig niya. Naririnig daw niya yung inner self niya, and that's what we need to develop as a group. And kasi alam niyo, dadating ang time we will be sharing this information to many. And itong natututunan natin, magiging parang channel tayo to other people. Kasi parang andun yung time na I learned this and you heard people na parang uhaw sa information and you become the channel, di ba? Ang sarap ng ganong scenario, and I really love to do that. So anyways, daldal ako ng daldal dito. Ang sarap magkwento. But yeah, ang takeaways ko dito kanina sa aming is it's more of, tama nga si Uncle. Sabi niya, everything is work. You just have to decide which you really want to work on.
Diba? Gusto mong small ones, and small. Pero if you wanna go big, then let's go. Sabi niya, let's go. Let's go bigger, even bigger. Kasi since everything is work, anong gugustuhin natin gawin, 'di ba? Parang naalala ko tuloy yung kinukwento sa akin ni coach doon sa deals. Remember yung coach natin si Chris, nung ginagawa natin itong deal natin sa Jefferson, sabi niya, Mel, you really have to understand this. Yung ginawa mong trabaho dyan sa 28 units, it's gonna be the same work when you do 300 units. Sabi ko, really? Yes, it is the same. It is the same. Sabi niya, it's the same flow, it's the same process. It is a different building, of course, but everything na yung cycle na yon na pagdadaanan mo, the same, bigger scale nga lang. But everything that you do there is the work. Yun yung trabaho talaga. Kaya getting ready tayo doon sa opportunity na yon. Hopefully, in very anytime soon, we just have to be ready pag dumating yung pagkakataon na yun. So, may God bless our directions and our plans. Kaya ang bilis ng oras, kahit wala tayong kasama dito, ang sarap ng kwentuhan natin. Tayo tatlo lang. But yeah, so that is what I got from Uncle Fresh, just very, very fresh. I was like, I'm gonna echo this to the group na yung self-development is really important, and anything that we do, it's all work. Don't think about retiring is not working. It is still working. It's just you're working on something that you really like to do. Di ba? Kasi ngayon, we are forced to do what we don't like to do. Kasi we need to earn. Ganyan yun eh. Di ba? We need to earn. Sino ba naman ang lalabas ng ganitong kalamig, sasagupain ng sobrang lamig para lang makapag-show ng property? I don't like to do that. But because I need to earn and make money, I'm gonna do that. That's my work. Diba? Sino ba naman yung ang aga-aga ay papasok sa trabaho, antok na antok ka, kulang ang tulog mo. But you have to do it. May trabaho ka, may pasok ka eh. Diba? So, that is work. But retirement is a different thing. Kaya pinaghahandaan natin mabuti yun na loobin ng Diyos, mag-retire tayo ng may napakagandang retirement plan. Right? Na hindi natin poproblemahin yung sustainability ng ating mga pagkakagastusan. It's being taken care of. Sige nga bro, ano ang takeaway mo? Well, yung actually when you were nagkukwento ka, parang yung mga learnings in the past, kasi nasa sales ako, di ba? So pag nasa sales ka, kasi always yung company mo is always nag-i-invest yan sa mga salespeople nila ng parang personal development, anything, gano'n. So, yun, tama yun. Naalala ko din noon when I was starting sa marketing on. So, laging sinasabi ng boss ko doon, read books, personal development. So, although hindi kasi ako, tamad ako magbasa actually. Mas visual akong tao eh. Kaya nung tinanong kita, sis, how do you do that 40 books? Kaya tinanong ko, audibles. So parang naisip ko yun, parang gusto ko nga din gawin yun. Kasi mas okay sa akin yung yung visual and auditory. Mas gusto ko yung pinapakinggan at pinapanood. Tamad ako magbasa really. Kanina when you're sharing something about yung I remember yung lahat naman sa buhay parang yung choice. So everything in life is the choice you make today can make or break you. So you have to really make the right choices in everything that you do. Parang naalala ko dati nung relating sa family, yung halimbawa pag binibigyan ko ng advice sa mga kids, I told them na hindi pwedeng in love ka lang. Hindi pwedeng gusto mo lang siya kasi pogi. Kasi remember this, yung pagpili mo ng partner in life can make or break you. True. If mali yung partner na nakuha mo, it can make or break you. So, plus yung choices, di ba, parang sinasabi nung, dati kinukontra ko ng mga bata natin, sabi nila, para hayaan mo kami magkamali. Kasi parang sa pagkakamali, we will learn. But I told them, depende sa pagkakamali.
merong mga pagkakamali that you cannot afford to do. Kasi hindi mo na may babalik. Dapat pinipili nyo yung parang choices na pwedeng magkamali at pwedeng hindi magkamali. Because pag meron kayong bagay na pinili, kasi may mga choices na pag nagawa mo na, yung consequences habang buhay. So kaya sinasabi ko sa hindi pwedeng katwiran nyo na okay lang kayo magkamali. No. Dapat calculated yung risk mo sa pagkakamali because meron mga pagkakamali na lifetime ang consequence. Correct. So, for example, meron akong pamangkin dati na she's very intelligent really. She's very intelligent and everything. Pero nag-asawa, or hindi naman nag-asawa, nagka-boyfriend, nagka-anak early. At very young age, teenager pa lang. So, nasira yung future niya. So, meaning yung path niya sa buhay, nasira. Hanggang ngayon, parang pag nag-usap kami ngayon ng pamangkin ko niya, sabi niya, Tito, alam mo, ang dami kong pangarap sana noon dahil meron akong anak ngayon, hindi ko na siya magawa. Right. So, those are the things na parang, for me, this is just my own opinion. Parang yung choices or yung pagkakamali na for me na hindi dapat nangyari kasi long-term yung effect. Long-term consequences. Hindi mo namin mabalik. So that's why I keep telling that you have to make the right choice always. Or yung pagpili mo ng choices. Lagi, everyday kasi nagde-decide tayo, di ba? Yung in everyday yung choices, make the right choice always. Kasi yung effect noon is, di ba? It can make or break you. Yan yung pinukwento mo kanina. Yeah, tama yun. So, the choices you make today can make or break you and even mahaba yung effects sa buhay mo noon. Exactly. Yun nga, isa sa mga naging leadership namin nun, bro. Nasa Philippines pa kami nun eh. Sabi niya, don't tell me that sabi niya, don't even think, habing ganun ng isa sa mga, sa leadership training kami, that you didn't make a decision 5 years or 10 years ago. Why are you in that situation right now? Yes. Sabi ko, during that time, parang, dahil nagsisimula ka pa lang, I was like, he really is making sense. Kasi kahit hindi ka nagdesisyon, that is already your decision. Decision yan. Yeah. Sabi nga nila ba kung ano yung ikaw ngayon, kung ano meron ka ngayon, is the result of your decisions in the past. Exactly. Kaya too bad if you think that you did not decide. Too bad. Kasi parang sa'yo, you're just taking it easy, but that is already your decision. Yeah. That is already your decision. Kaya kahit yung kinukwento ko na money matters or mindset about money na pinag-aralan ko few days ago. He said, kahit sa pera, kailangan, it's all about yung tingin mo dito sa perang hawak mo ngayon. And how you're gonna make money and how your money will gonna grow. Kasi it all depends on your mindset about money. And kagaya ng na-share ko the other day, if you don't plan for your money, other people or other institutions, other businesses have plans for your money to be para mapapunta sa kanila. Whether it's in a form of deposit, hindi ko naman ginagalaw ang pera ko nakadeposito sa bangko. Now, who has the power on your money now? Grabe si Uncle, pagka nakikinig ka sa kanyang mga teachings, talagang ididig. That's one of the reason why he doesn't like his money sitting in the bank. He wants to store it somewhere, but not in a bank. Kasi sabi niya, kumbaga, nabudol, sa Tagalog, nabudol na tayo nitong mga financial institutions na to, na tinuruan tayo na yung pera natin ay safe pag nilagay natin sa kanila. If you think about it, that's what we do. We put our money in the bank kasi alam natin pag naandoon, okay lang. At least masasabi natin, oh, we have money. Where? In the bank. And we are so proud that we have money in the bank. We are so proud. Diba? But if you think about it, your money is not doing anything for you in that bank. Ang kumikita sa pera mo ay yung bangko. It's not you. So hindi nila naintindihan is being me in the financial market, dati, simple lang yung logic pala dyan, when I'm learning about this. Simple lang logical about when you put your money in the bank, say,
how much ang kinikita. Let's say your money is earned, let's say 1%, or let's say, so yun na natin 2% a year, for example. And then the question is, magkano yung inflation nyo ngayon? So let's say if the inflation is 4%, so that means 2 minus 4, your money in the bank is decreasing or depreciating 2% every year. Correct. So yung buying power ng pera mo, 10 years down the road is less 20%. That's so true. So simple lang yun. And then ang teaching is, if you're going to put your money in any instrument, it should be higher than the inflation rate. Kahit 1% higher lang, that's fine. So that's why yung natutunan ko nga in my line of work. So yun, parang natutunan ko sa Philippines yun. Unfortunately, hindi ko pa lang na masyadong naaaral dito yung seg funds. But in the Philippines, I was able to capitalize on that yung doon sa Universal Life. Sa Universal Life, Unit Link. We were taught where to put money in blue chips, in blue chips accounts. Ano yun, for 2 consecutive 5 years. So I put in, for example, 100,000 pesos. In 5 years, it's 200. So I personally experienced that kasi the rate of returns at that time doon sa mga blue chips accounts sa Philippines is nasa 12% and inflation is 6%. So that means your money is growing parang 6% more every year. More so the buying power ng pera mo is pag napaliwanag sa mga sa tao na yun yung reference inflation versus interest rate. So that is the depreciation of your money in the bank. So maliliwanag, parang happy ako sa 2%, yung inflation is 4%. Right. That's so buying right. power ko bumababa. Actually, alam mo bro, yung information na yan, mag-collab tayo nila Sister Bert. Kasi di ba nasa financial world siya. Baka magkaroon ka ng chance to explore more about it with her. Kasi nagdi-discuss kami kasi we're trying to get an insurance, just like what I said sa grupo natin, dito sa ating investment. So we're trying to secure yung investment ng capital contribution natin dito sa Jefferson. So we have our own capital contributions, and then we want to make it sure na okay, this fund is secured or backed up by an insurance. Na ang magbabayad is our corporation, yung Jefferson. So yun yung pinag-uusapan namin, and we actually explored several options na nung pag-uusap namin. So I'm thinking kung meron kang, dahil may experience ka dyan bro sa atin sa Philippines, and sabi ko nga kay sister, ako accountant lang ako, I have these numbers in my mind that is pero padating sa mga products ng insurance, napaka-limited ng knowledge ko doon. Although alam ko na merong funds that the corporation can be insured, and pagka nag-claim ka, that is non-tax dahil corporation ang beneficiary. So may mga ganong klase kasing situation. Kasi we're trying to focus on protecting yung investments natin. Aside from us na meron tayong ganong benefits every single say month for cash flow and then appreciation of value, gusto din namin na magkaroon ng insurance component yung capital investment natin. So yun yung dahil we're all tawag nito, no one is indispensable. So may mangyari, hindi tayo magkakaroon ng parang operations or parang na-miss natin, nawala yung isang partner ng kasunod. Right? So may back yan yung key man insurance. Yes. So yun yung in-explore namin ni sister. Kaya maybe one time i-discuss natin yun and then learn from it as well. So yeah, ang dami nating pwedeng magawa. Ngayon pa na tayo ay a very solid group, the more tayong magiging malakas na force. Kaya i-explore natin yung mga ganong classic options. Yeah. Yeah, I would love to learn I would love to learn doon sa grupo ng Landbelka. I've seen a lot of people as knowledgeable about a lot of things. Ako kasi gusto ko talaga lagi natututo from people. Experience them. So yeah, gusto kong nakakausap yung somebody na meron something to share, knowledge to share, yung wisdom. Yeah. And yun naman sa atin na talagang pagka meron tayong something na di ba, a gift of great value. Ang sarap ikuwento ng gift na yun over and over. That's why we are here. Si Insan ko, tahimik lang yan. Nakikinig lang. Hindi, maganda nga din kasi katulad namin bago kami pumunta dito, talagang mag-i-invest ka kasi
mag-i-invest ka, yung processing nyo, kumbaga parang ang hirap din bitawan, bigla-bigla ng yung gagastusin mo papuntang Canada. Pero kung iisipin mo, long term, ang magbe-benefit sa family mo. Katulad din dito sa pag-i-invest namin dito, na alam namin kulang yung ipon namin, pero alam namin na pagdating ng panahon, hindi lang kami ang magbe-benefit. Kumbaga, maiiwan din namin sa mga anak namin. That's correct. Yeah. Mm-hmm. Yeah. That's so true. Sabi nga, it's a very noble mission, di ba? Na andun yung goal natin to yun na nga tayong mga parents yung parents, itong ating generation na to, that we have kids, and andun yung ating heart to whatever we have, pinapagtulungan nating mag-asawa, lahat naman yan, it will goes down to our generation, di ba? Pero minsan kasi it becomes very sacrificial. You know what I mean? Na parang ang nangyari na lang sa ating mga parents, tayo yung nagtanim at nagbayo at nagsaing, balit ng maluto. Ay, iba ang kumain. I mean, hindi naman natin sinasabi na it's so unfair to us, but it does look like it if you think about something that is happening in itong mas generation na nauna sa atin. Especially sa karanasan ko dito, where ang mga sellers, namatay na. O namatay, na hindi na pakinabangan yung kanilang pinag-ipunan or something like that. And then here comes the kids na walang ka-idea, walang financial knowledge, and they don't really care. And they're like, benta na lang natin yung property, and then after a year or two, nawala na. Totoo yan, sis. So sad. Part of financial, kasi I'm fortunate or privileged na meron akong parang in a way aral sa Philippines. I don't know if you heard about RFP, or Registered Financial Planners of the Philippines. Mm-hmm. I was able to be a student there. Hindi ko lang siya natapos actually kasi as a series yun. So about finances in all aspects. Yung binabanggit mo, that is about estate planning. So that is estate planning. Just to give you an idea, lagi namin binibigyan example dati noon. If you generation natin, di ba? You know Helen Vela, di ba? So, Helen Bella, when she died, she has a 20 million worth of property at that time. But because at that time, it was not transferred properly doon kay Princess. So, and si Princess, do not have enough money to pay for all the taxes. Out of the 20 million, natanggal doon 6 million. Just for the transfer of papers and everything. Kumbaga yung na-inherit niya 6 million less. So it is because hindi napagplanuhan yung estate planning. So those were, ang daming ganun sa Pilipinas. I know a lot of clients, they own a lot of property, kala nila mayaman sila the property. But nung namatay sila, yung mga tagapagmana walang pambayad ng tax, and then eventually every month na hindi mo binabayaran yon, for some people they didn't know, nag-i-interest yun sa CRA o sa BIR hanggang sa maubos na yung property. So mapupersa ka ng ibenta ng parang palugi para lang may makuha ka kahit konti kaysa po ng government, because those properties go back to the government. Exactly. Mga tayo dun illiterate. Yun yung tinatawag na financial illiterate tayo sa majority sa atin sa ganun. Yes. Kaya ang nangyayari, nag-ipon ka nga ng nag-ipon, parang hindi mo naman talaga napakinabangan ng iyong generation, 'di ba? Kaya nung nakita talaga namin to ni Orly yung concept na to, bro, sa ginagawa nating investing. It's like it does really make sense kasi naka-protected yung asset mo. Kahit wala ka I mean, you know, it will continue. That's right. Sa atin meron tayong kanya-kanyang redirection. Will, last will, kailangan nakalagay na to. Actually, kung meron kayong nakikip na last will and testament, make it sure that now that you have an investment, specifically i-add up nyo yun doon. Kasi parang it's something that has to be part of that. Ang halaga ng planning. So, yun yung natin dito. And yeah, si Insan, sa mga napagdaanan nila sa life dito sa Canada, ay nako, a lot of learning, no? Si Insan ang nagturo sa akin ng nung na-open up ang mind ko nung, what? Bigla ka na lang ginaid palabas ng work mo because they're saying nagre-restructure sila at wala ka ng trabaho. I was like, really? Can they do that? Surprise ako. I have no work experience dito. But I just feel it so odd na
nagtatrabaho ka, then all of a sudden, iwo-walk out ka on na wala ka ng trabaho. I was like, how would they do that? Para sa akin, it's human. I mean, hindi yung walang ano doon. Hindi siya papasa sa sa human rights. Pero hindi, at saka isa pa halimbawa, ako katulad ko 13 years ako doon. Yeah. Kumbaga parang half of my doon ako ininvest ko na doon, pero hindi worth na nag-invest ka pagkatapos ititreat. Kasi I understand that's a protocol, pero parang minsan maaangwa ka sa sarili mo, minahal ko to Diba, no? dito kahit may sakit ako, mapasok ako, pero ganun talaga, parang hindi ka nababali. That's right. Isa natutunan ko dyan when you're working. Nobody is indispensable. No matter how good you are, no matter what yung position mo, everybody's dispensable. Yeah. Mm-hmm. Andito ang aking yes, sa self-development, so that uwi na po ako, kumuha lang ng food. Ako, ikaw meron kang restaurant dyan kay mami mo at daddy. Nag-uwi ako ng food. Anyways, ang ganda ng conversation natin. Yeah. So happy na meron tayong ganitong klaseng And anyways, naka-record to. Pahiingit yung grupo, i-share na lang. Naka-record pala natin sinabi. Share natin sa kanila yung link. But yeah, it's a good talk. It's a good talk. Learned a lot from people who are very, very successful, and so happy dun sa pag-share ng information kanina na nai-echo ko sa inyo. And yeah, so okay, without further ado, let's close the deal. 10x. We'll do more. Okay. Okay. Bye-bye. Have a good one. Bye-bye.